Sa gitna ng malawak na kalawakan, ang binatang si Lu Sheng, na may nagliliyab na mga mata, ay mahigpit na ikinuyom ang kanyang mga kamao, ang dibdib ay mabilis na tumitibok dahil sa sukdulang pananabik. Isang mapagmataas na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, at pagkatapos, ang kanyang boses ay umalingaw ng buong kapangyarihan, nagpapahayag na tila nais niyang itatak ito sa buong mundo, sa langit at sa lupa. Ako lamang ang kataas-taasan. Ang binata ay mayroon pang hindi maipintang ekspresyon, palihim na nasasabik ng kaunti. Diyos ko, napaka-juvenile. Mabuti na lang nasa ilalim ako ng malalim na dagat, kung sinabi ko ito sa harap ng iba, nakakahiya hanggang mamatay. Lanan. Habang nasa kasagsagan ng kagalakan, tila may naramdaman si Lu Sheng kaya naging seryoso ang kanyang tingin. Mayroong hindi tama, nararamdaman kong ang mga immortal na selula, immortal cells, sa aking katawan ay baliw na baliw sa paglago. Ilang daang kilo ng mga energy crystal, ninhitin, ang walang tigil na nagbubuhos ng enerhiya sa katawan ni Lu Sheng. Bawat immortal na selula ay mabilis na nabubuo. Ang bilang ng mga immortal na selula sa kanyang katawan ay agad na lumampas sa 500, pagkatapos ay 1,000, 2,000, 3,000. Mabilis na tumataas ang bilang. Para itong isang batang hindi nabubusog ng umangat-ngat sa enerhiya sa aking katawan. Sa kasalukuyan, ang Eternal Star Immortal Body, Benitin It Dit Ye, ay nagbagong anyo na at naging Eternal Star Supreme Body, Benitin Siye Din Ye. Ang mga dating kadena at tanikala ay nasira na, at ang pinakamataas na limitasyon sa kayang tanggapin na immortal na selula ay lubhang tumaas. Si Lu Sheng, isang martial artist mula sa mataas na antas ng martial arts, ay naglakbay sa hinaharap 10,000 taon mula ngayon. Pumitik si Lu Sheng at isang dambuhalang bloke ng energy crystal ang lumitaw. Kung ganoon, gamitin pa natin ito. Ito ay 10 taon na supply mula sa Azure Star, Lailamtin A. Sa nakaraang World Sec Assembly, si Lu Sheng ay nakakuha ng halos 500 kilo ng energy crystals. Pagkatapos, gumamit siya ng kaunti para itaas ang bilang ng kanyang immortal na selula sa 365. Akala niya, ang halos 500 kilo na energy crystals na ito ay sapat na para sa kanya sa mahabang panahon, ngunit hindi niya inasahan na mauubos na pala ito ng ganito kabilis. Hinawakan ni Lu Sheng ang bagong kinuha na bloke ng energy crystal, hinawakan ito ng isang kamay at agad na nirepina. Ang dambuhalang daloy ng enerhiya ay sinisipsip ni Lu Sheng, at ang napakalaking enerhiyang ito ay direktang nagpataas ng mabilis sa bilang ng mga immortal na selula sa katawan ni Lu Sheng. Nararamdaman kong ang bilang ng aking mga immortal na selula ay agad na tumaas sa 3,650 at ginamit ko pa ang mga immortal na selula sa aking katawan upang bumuo ng isang mahiwaga at komplikadong star map ng Solar Divine Realm, VNG-Digan-Ise. Sa sandaling ito, nalampasan ko na ang aking dating sarili ng daan-daang beses, halos 1,000 beses. Ang isang ordinaryong tao ay may kabuuang 60 trilyong selula sa katawan. Kung isang araw, magagawa kong gawing immortal na selula ang lahat ng 60 trilyong selulang ito, at pagkatapos ay gawin silang tunay na mga bituin, na may 60 trilyong three-legged golden crows, Tam-Tiskim, na bubuo sa 60 trilyong pulang bituin, nalilikha ng 60 trilyong supernova, na magiging 60 trilyong black hole. Hindi ko maisip kung gaano kasindak-sindak ang tanawing iyon. Iyon ay isang kaharian na kahit si Wang He, Yan Jie, ay hindi pa narating. Hindi pa kasama rito ang pag-aalaga ng mga immortal na selula para maging mga bituin, at pagkatapos ay pag-aalaga ng golden crows sa loob ng mga bituin. At nariyan pa ang Water Crystal Divine Realm, Nivitin Heaven Ise, na yon. Sa sandaling ito, isang napakatinding ambisyon ang biglang sumibol sa puso ni Lu Sheng. Naisip niya na hindi imposible para sa kanya na subukang harapin ang cosmic calamity na yon. Nga pala, muntik ko nang makalimutan ito. Ang landas ng cell mutation, ay hadibo, na ito ay hindi rin maaaring pabayaan. Malay natin, maaari ko itong gamitin upang maunawaan ang impormasyon tungkol sa madilim na bahagi ng universo na magiging susi sa paglutas ng sitwasyon sa hinaharap. Inilahad ni Lu Sheng ang kanyang kamay at nakita ang isang mata sa kanyang palad. Sa katunayan, iyon ay isang mutated cell na sinubukan niyang alagaan noon. Palagi niya itong pinanatili sa kanyang katawan at halos nakalimutan na niya ito. Ngayong ang kanyang martial body ay muling nabuo, naalala niya na ang mutated cell na ito ay hindi maaaring pabayaan. Maaari ko itong gamitin upang maunawaan ang madilim na bahagi ng universo. Malay natin, iyon ang magiging susi para malutas ko ang problema sa hinaharap, naisip ni Lu Sheng, saka isinara ang kanyang palad. Sa sandaling ito, ang kanyang martial body, spiritual power, at martial Dao will ay umabot na sa tunay na sukdulan sa isang tiyak na antas. At sa kanyang katawan, mayroon siyang malaking ani na hindi pa na-inspeksyon at natatanggap, ang truth of the Dao of nature mula kay Yang Yezu, Yan Nefchu, ang cosmic seed, at hindi mabilang na martial Dao memories. Kung gayon, ang susunod ay ang aking martial Dao imprint, ang aking martial Dao Dharma aspect ay Ilion. Bagamat sa Dao Discussion Go game ng aking guro, Lin nakapag-derive ako ng 5 level 15 martial Daos, at sa huli ay naituro ko pa ang direksyon para sa level 16 na martial Dao, ang derivation ay derivation lamang, isang kastilyong buhangin. Kailangan ko pa ring magsimula sa level 9. Sinubukan ni Lu Sheng na ilarawan sa kanyang isip ang imahe ng kanyang martial Dao Dharma aspect. Ang mga mortal ay nagdarasal sa mga Diyos, ang mga martial artist ay nagdarasal sa kanilang sarili. Ang aking martial Dao Dharma aspect ay dapat nakabatay sa aking sarili. Ang mukha nito ay magiging katulad ng sa akin, at ako ang magiging Diyos. Kung gayon, ang katawan ng Dharma aspect ay gagamitin ang Dao of Divine Crystals, Needle Tinchay, mga Divine Crystal bilang katawan. Para sa Dao, gagamitin ang Dao of Eternal Stars, Dani Tinchay, bilang mga mata, ang Dao of Nature ng aking guro bilang balabal.
Ang 4 symbols, Earth, Wind, Water, Fire, Nidianji, Feng Milayha, ang magiging balabal ko. Ang lahat ng natutunan ni Lu Sheng ay sumasaklaw sa lahat ng mga Dao, pinagsasama-sama ang kanyang 10 perfect Daos, Yili Tonchai. Hindi na niya kailangang mag-isip tulad ng dati kung paano ilalagay ang lahat ng mansanas sa isang basket. Ngayon, mayroon na siyang matibay na pundasyon at sapat na laking basket. Kailangan na lang niyang isipin kung paano ito ayusin ng maganda. Kaya naman, ang prosesong ito ay naging medyo madali. Mabilis na natapos ni Lu Sheng ang pagbuo ng kanyang martial Dao Dharma aspect. Crystal bilang katawan, 3-ledged golden crow bilang mga mata, 4 symbols bilang balabal, at iba pang mga Dao bilang buong katawan. Ang aking martial Dao Dharma aspect ay tatawaging natatangi. Nagliwanag ang mga mata ni Lu Sheng, umiti siya at sinabi ang isang pangalan na matagal na niyang pinag-isipan. Ang aking Dharma body ay tatawaging ni Thin Yen, Liris Dimli Ihidiensi. All Heavens True Martial Divine Flame 4 Extremes Dharma aspect. Pagkasabi nito, bahagyang kumilos ang isip ni Lu Sheng. Ang huling hakbang na ito ay marahan niyang ginawa na parang agos ng tubig sa ilog. Agad pagkatapos, ang buong karagatan ng Ninhai Dragon Country, Ninhai Longkusi, ay tahimik na nagkaroon ng isang dambuhala at walang kapantay na alimpuyo. Kasabay nito, sa Dragon Country, isang mabangis na higanteng may taas na 8,000 metro ang walang habas na sumisira sa isang lungsod. Sa ilalim ng hindi mapipigilang puwersa, ang maunlad na first tier na lungsod na ito ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Sa gitna ng naggangalit na apoy at mga guho, maririnig ang mga sigaw na puno ng takot. Ang nagkakagulong mga tao ay nagtutulakan at nagtatakbuhan, naghahanap ng daan palabas. Ang mukha ng bawat isa ay puno ng matinding sindak. Saklolo! Saklolo! Walang tigil na umaalingaw ang mga desperadong sigaw ng paghingi ng tulong. Si Akich, si Ayaye, na may mabangis na mukha, ay lubos na nasisiyahan. Hehe, lumabas kayo! Mga munting peste! Nang masaksihan ni Lin Zhengyue, Dagitring Muit, ang eksenang ito, hindi niya napigilan at napamura, hayop. Ang putok ng mga armas ng militar ay hindi tumitigil, ngunit sa harap ng higante at ng spaceship nito, ang mga ito ay mukhang napakahina at maliit. Ito na ang ikatlong lungsod na sinira niya, sabi ni Lin Zhengyue na may mabigat na ekspresyon. Kung hahayaan pa natin siyang magpatuloy, ang buong Dragon Country ay magiging mga guho. Si Tan Zhongyu, Leltrong Nise, na nakatayo sa tabi, ay matamang nakatingin at malamig na sinabi, alam niyang narito tayo kaya sinasadya niya itong gawin para pilitin tayong lumabas. Hindi na tayo maaaring magtago pa. Bilang isang Diyos ng sangkatauhan, Nen Jian Chaikian, kailangang gampanan ang tungkulin ng isang Diyos ng sangkatauhan. Kahit na mapabagal lang natin ang mga hakbang ni Akich ng sandali, hindi ako magsisisi. Pagkasabi nito, agad na hinugot ni Tan Zhongyu ang kanyang espada. Sa sandaling iyon, may isang taong sumigaw mula sa likuran, na saan si Transcendent Marshal Saint Lu Sheng, Xuvit, Lideni Lese Lideni, Ainen. Hindi pa ba siya lumalabas? Nang marinig ni Lin Zhengyue ang tanong na ito, pinagpawisan siya ng malapot. Walang magawa, sumagot siya, hindi pa. Ang iba pang mga tao ay hindi nagsalita, lahat sila ay nag-aalangan at matindi ang panloob na pakikibaka. Wala si Lu Sheng dito, kaya't hindi sila nangahas na harapin ang matinding lakas ng dayuhang eksperto na yon na nasa level 0. Ngunit ang panoorin ang hindi mabilang na ordinaryong mamamayan na mamatay sa sakuna ay hindi nila kayang tiisin. Buhay at katarungan ang nagtutunggalian sa kanilang isip. Sa sandaling iyon, isang malamig na boses ang umalingaw-ngaw, kung gusto ninyong hintayin si Lu Sheng, sige, maghintay kayo. Ako, si Tan Zhongyu, ay maaari ring tulad ni Lu Sheng na lumaban sa malakas na kaaway, kahit mamatay pa ako, hindi ako magsisisi. Pagkasabi nito, sumugod si Tan Zhongyu patungo sa dambuhalang higante na may taas na 8,000 metro sa di kalayuan. Ang kanyang katawan ay naging isang gintong espada na may habang 1,000 metro. Bagamat may lamat ang gintong espada, ito ay walang kaparis sa talas. Si Tan Zhongyu, na may matapang na tingin, ay nagtransform sa isang mahabang espada at mabangis na humampas. Minyu Marshal Saint, Min and Is Deni, likas na sigaw ni Lin Zhengyue, ngunit nakita niyang si Tan Zhongyu ay malapit nang makarating kay Akich. Kumislap ang mga mata ni Lin Zhengyue, at isang determinadong ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Kinuha niya ang kanyang telepono, mabilis na nagpadala ng ilang mensahe, at pagkatapos ay sinabi sa mga Marshal Saints, Lideni, mga QA, si Minyu Marshal Saint ay sumugod na. Bilang isa sa mga Guardian Martial Saints ng Dragon Country, hindi ako maaaring hindi sumunod. Naabisuhan ko na si Ginang Dong, Fu Nen, hihilingin ko sa kanya na pabilisin ang paglabas ni Lu Sheng Ainen. Kayo lahat ay mga Martial Saints mula sa iba't ibang bansa sa mundo. Sasamahan niyo ba akong harapin ang malakas na kaaway o hindi, hindi ko kayo pipilitin. Sana lang ay maunawaan niyo na kapag nasa panganib ang labi, malamig ang ngipin, prinsipyo ng pagdadamayan. Pagkasabi nito, kumislap ang anyo ni Lin Zhengyue, nagtransform sa kanyang martial Dao Dharma aspect na halos 1,000 metro ang taas, at sumugod. Si Har, Nidan Har, ng Divine Seal ay nagsalita rin, hindi na ito tungkol sa interes ng isang bansa lamang. Sa pangunguna ni Host, ang iba pang mga martial saints ay hindi na nag-atubili at sumugod na rin. May sumigaw, para sa Azure Star, Lailamtin. Maraming tao ang sumunod. Para sa Azure Star. Ang sagradong sigaw ng mga banal ay parang sinaunang awit pandigma. Sa pangunguna ni Tan Zhongyu, ang natitirang higit sa 10 martial saints sa buong mundo, sa sandaling ito, ay sabay-sabay na naglunsad ng pangkalahatang opensiba laban sa 8,000 metrong si Akich. Ito ay tiyak na isang sandali na dapat itala sa kasaysayan. Ang sabay-sabay na paglitaw ng higit sa 10 dambuhalang Dharma aspect ay agad na nakakuha ng pansin ng mga mamamayan sa ibaba.
Ang mga tao ay nagtuturuan kasabay ng malalakas na hiyawan. Mga martial saints. Dumating na ang mga martial saint ay Enel para iligtas tayo. Maraming tao ang umiyak sa tuwa, hindi mapigilan ang kanilang emosyon. Napakaraming martial saint ay and then, ligtas na tayo. Ngunit ang mga hiyawan at pananabik ng mga tao ay mabilis na napalitan ng isang malamig na tawa na kasing lakas ng kulog. Lumingon si Akich na may taas na 8,000 metro sa higit sa 10 martial saints, isang mabangis na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Itinigil niya ang pagsira sa lungsod, tumango at mumiti, sa wakas ay lumabas na rin kayo. Tunay ngang mga bayani kayo, halos naantig ninyo ako. Kung gayon, mamatay na kayo. Ha ha ha. Pagkatapos tumawa, marahas na iniunat ni Akich ang kanyang kamay. Ang Dharma aspect na kamay, na ilang libong metro ang haba, ay parang dambuhalang dragon na humiwa sa kalangitan, mabangis na sumunggab patungo sa higit sa 10 martial saints. Kasabay nito, sa isang bangka sa baybay ng Minhay, isang mag-asawa kasama ang kanilang maliit na anak ang nanonood sa ng labanan ng mga martial saints, laban kay Akich, pinagpapawisan sila ng malamig. Ang lalaki ay bumuntong hininga ng malalim, ang kanyang mga kilay ay magkasalubong. Kahit ang mga martial saints ng buong mundo ay hindi kalaban. Kung gayon, sino pa ang makakapagligtas sa atin? Sa screen ng AC, ipinakita ang eksena kung saan ang mga martial saints ay tinangay sa isang iglap. Ang babae sa tabi ay tahimik, ang kanyang mukha ay nagpakita ng kaunting pagkabalisa. Iyon ay takot at pagkalito tungkol sa hinaharap. Ang batang lalaki ay mahigpit na humawak sa isang trident, nagangalit ang kanyang mga ngipin. Nakakainis. Tignan mo to. Nakita ng ama ang reaksyon ng bata at nagtaka. Pagkasabi nito, mahigpit na hinawakan ng bata ang trident at tumakbo papunta sa unahan ng bangka. Agad na sumunod ang ama, sumisigaw, "Hoy bata! Yung halimaw na yon, kahit level 9 martial saint hindi makalaban. Ilang taon ka palang nag-aaral ng martial arts, akala mo ba Superman ka na para iligtas ang mundo? Nangangahas kang tumakbo kung saan-saan, tingnan mo kung hindi kita bugbugin hanggang mamatay." Sa sandaling iyon, may nakita ang bata at biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Ang bata, na may takot na ekspresyon, ay sumigaw, "Itay! Itay! Tignan niyo sa likod!" Ano nang titingnan, patuloy na nagmura ang ama, ngunit ang kanyang mga mata ay sumunod sa direksyong itinuro ng bata. Pagtingin niya, agad siyang natigilan. Sa harapan, sa malawak na karagatan ng Minhay, isang napakalaking alimpuyo ang mabilis na nabubuo. Ang alimpuyong ito ay napakalaki, sapat na upang sakupin ang buong karagatan ng Minhay. Hindi lang ang dagat, pati na ang kalangitan sa itaas ay libu-libong milya ang lawak, walang ulap, maraming ulap ang umiikot at napilipit na parang sinulid, bumubuo rin ng isang napakalaking alimpuyo. Ang dalawang alimpuyo, sa langit at sa dagat, ay nagdulot ng pag-ikot ng hangin sa pagitan ng dagat at langit. Ang langit at lupa ay napuno ng isang hindi maipaliwanag na kapangyarihan. Sa loob ng kapangyarihang ito, tila mayroong isang bagay na napakadakila at hindi mailarawan ang nabubuo. Ito ay nagdulot ng takot at pagsamba sa mga tao. Agad na lumuhod ang ama at walang tigil na yumukod. Hari ng dragon ng dagat, Hailong Wani. Nagagalit ang hari ng dragon ng dagat. Hari ng dragon ng dagat, pakalmahin po ninyo ang inyong galit. Nakita ng ama na ang bata sa tabi niya ay nakatayo pa rin na parang tulala at hindi napigilang sumigaw, "Bata! Hindi ka pa baluluhod at yuyukod sa hari ng dragon ng dagat." Ang bata, na may mga matang kasing talas ng lawin, ay nagsabi, "Itay, doon po, parang may tao." Inakala ng ama na nagsasalita ng kung ano-ano ang bata at nagpatuloy sa pagsigaw. "Ano ba yung pinagsasabi mo? Paanong magiging tao ang hari ng dragon ng dagat, ha? Ang galing mong magsalita ng kalokohan. Hindi ka pa ba yuyukod sa hari ng dragon ng dagat?" Sa sandaling iyon, boom! 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 Sa loob ng dambuhalang alimpuyo sa ibabaw ng dagat sa harapan, mayroong sumabog palabas mula sa tubig. Nakasisilaw na 5 kulay na liwanag ang bumalot sa buong lugar. Sa gitna ng madilim na ulap, nakita ang isang paa na humakbang palabas. Ang ama ay pinagpawisan ng malapot at walang tigil na pinunasan ang kanyang mukha. Ang binatang si Lu Sheng ay parang isang demonyong hari na nagpakita, na may kakaibang tingin. Ngunit ang amang iyon ay nauutal na nagtanong sa sarili, iyon ba ay isang Diyos?